dear beloved, Boss Mike Cervera. Si Vico Soto, grabe ito. Mga banat ni Vico Soto, ha? Pakinggan ho natin. Binira ho yung buong pamilya. Benenga. Pasok. Hindi lang sila basta kontrak. Na mga kababayan ko, ano sabi rito ni Vico Soto? Suriin daw nating maigi. Eto na. Yung mga Martinico dyan, hello na, hello. Yuhu. Wala naman tong pagkakaiba sa mga Martinico nung araw na paniwalang-paniwala kayo kay Norman Mangusin at todo naman ako paliwanag na hindi nga totoong yan mabuting tao. Sino? Kaway-kaway dyan. Yung mga kaway-kaway dyan, yung mga natauhan. Eto na. Siguro si Jojo Chavez dati yan Paniwalang-paniwala yan kay Norman Mangusin, Kasi hanggang ngayon, naniniwala pa rin kay Martin, Eto, wala akong pagkakaiba. Oo. Hindi segue ito, kasama sa topic yan, Ikaw talaga, Jojo Chavez, Eto na, Natauhan. Eto na nga. Noong araw, galit na galit ang maraming tao sa akin habang ako'y nagpapaliwanag at nagbibigay ng mga opinyon at pananaw patungkol dito kay Norman Mangusin na idol ni Jojo Chavez. Opo, Ngayon, 'di ba Pink MA, alam mo 'yan. Ngayon, mga kababayan ko, eto. Sa mga nangyari noong panahon na 'yon, abay mas marami hong galit sa akin. Oo, kumbaga sa sa 10 siguro mga kababayan, 8 kalahati yung galit sa akin at yung 1 kalahati lang, mga kababayan, yung mga naniniwala sa akin. Ganun ho Kaya alam nyo, mga kababayan, yung mga ganitong mga laban, yung mga ganitong mga pagpapaliwanag ng opinion at pananaw, mga kababayan, sanay na ako dyan. Marami kasing mga kababayan, maraming mga nagsasabi na kapwa-vlogger na nandoon daw yung marami na mga nanonood sa kanila, nagsasabi nga raw na na galit daw kayo, ganyan. Sabi ko, wala naman tayong magagawa dyan. Dahil noon pa man, di ba, ganun naman yung laban natin. Ang problema, kayo nagsusumbong sa mga vlogger nyong mga pinapanood. Samantalang yung mga vlogger nyo namang pinapanood, sila naman yung nagsusumbong sa akin. Putik na yan. Nagets nyo, mga kababayan? So, ulitin ko lang para maliwanagan ang lahat. Eto, yung kayo na mga nanonood dyan, na mga Martinico, nagsusumbong kayo sa mga vlogger nyo. Yung mga vlogger nyo naman, ang nagsusumbong sa akin. Na nandoon kayo, mga nagsusumbong kayo. Di ba? Ngayon, eto na. Sabi ko nga, ganun talaga yan. Ang social media, hanggat hindi yan napapatunayan at hindi dumadating ang dulo, hindi matatauhan yung mga yan. Iilan lang talaga sa mga tao, lalong-lalo na yung mga Pilipino, na darating na nasa umpisa pa lang, may pagdududa na. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ni minsan ba hindi kayo nagdududa kay Martin Romualdez? Ngayon, kung ang sagot ay hindi, go ahead. Wala tayong magagawa dyan. Pero ako, yung aking pananaw, sinasabi ko nga, ay nako, marami kayong hindi alam dyan. Di ba? Yon. So, dito na lang natin ikukonekta kay Vico Soto. Isang beses sinabi niya na kailangan ay makulong si Martin Romualdez. Ang tanong, mga kababayan ko, sa sinabing iyon ni Vico Soto, meron po ba ni isang vlogger ang nag-debunk, kinontra si Vico Soto, para ipagtanggol si Martin Romualdez? Ayan, mga kababayan ko, bigyan ko kayo ng isang isipin, para ho inyong maunawaang maigi kung ano yung aking pinanggagalingan. Tanong ko uli, mga kababayan ko, ikaw, Jojo Chavez, nandiyan ka pa ba o nahihiya ka na? Eto, ang tanong ko, pinalabas natin ito nung mga nakaraang araw, itong sinabi ni Vico Soto na kailangang makulong daw itong si Martin Romualdez, mga kababayan, wala ho ni isa. Tama ba, Marian Tomas?
wala ni isang manananggol ni Martin Romualdez ang nag-correct o nagbigay ng opinyon sa sinabing iyon ni Vico Soto. Sige nga ho, mga kababayan. Baka naman meron na hindi ko lang napanood, mga kababayan ko, paki-comment na lang, di ba? Luisa Macmelon, di ba? Michelle Reyes, meron ba? Oh, ano Marian Tomas, meron bang nag-debunk doon? Meron bang sumagot? Meron bang kumontra? Wala ho. Bakit? Sige nga ho. Isipin nyo maigi lang yon. Di ba? Tayo mga kababayan ko, sa labanang Duterte, at sa labanang Marcos Duterte, mga kababayan ko, kahit sino ang magsalita kapag magiging against sa mga sinusuportahan natin, ganun talaga para tayong mga bulating na asinan na talagang dadaldal ng dadaldal, ano po. Pero dito pagdating kay Vico Soto, walay. Oo. Ngangay. Oo. Walay, ngangay. Nganga. Oo. Para bang nakasiper ang mga bunganga ng mga manananggol, mga manananggol ni Martin Romualdez. Bakit? Yan. Iwan ko sa inyo. Iiwan kong katanungan niya sa inyo, mga kababayan ko, ha? Ito na, pakinggan natin. Susuriin natin na mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento. Kita nyo, ito, nilalita niya na ho, no? Ni Vico Soto. Pero ito binibigyan ng mga reaksyon ng mga manananggol ni Martin Romualdez. No comment pagdating kay Vico. Yun na nga. Yun na nga yung BMB Chris Rose. No comment sila eh. Hindi ba kayo nagtataka? Sige nga ho, mga kababayan ko. Ay naku, Diyos ko, hindi ba kayo nagtataka? Yun nga, tama ka dyan. Sabi nga ni Meli Pang, Ednang, ikaw ba to? Tama ka dyan, Boss Mike. Noon pa ako dududa sa pinsan na yan ni PBBM, pahamak. Yun na nga. Ilang beses ko na sinasabi na yan nga yung bagahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Emily Pang. Meli Pang. Sorry hindi ko masyado mabasa. Di ba? Manananggal ng damit. 6 beses na ako naging duty. Di pwede puro salita. Ayun na nga, Isiloy. Mga kababayan ko, yun na nga. Kung ganun nga pala, na kapag ang batayan natin ay hindi tayo po pwede na magsalita lang na magsalita, ulitin ko, hindi naman korte. Aminado naman tayo dun, hindi naman korte ang social media, kundi ito'y labanan ng opinyon at pananaw na maaaring paniwalaan ng mga manonood at maaari ding hindi. Ano po? At pagdating doon, wala tayong magagawa. Kasi ulitin ko, hindi po korte ang social media. Kung hindi, ito'y labanan po ng kanya-kanyang opinyon at pananaw. Tama po ba? Ngayon, kung gayon pala, na sasabihin nyo, hindi pala napatunayan pa, mga kababayan ko, lahat naman ng ating sinasabi sa mga kalaban natin, tulad kay Sara Duterte, ay wala pa rin naman napapatunayan. So, ibig sabihin, wala rin ba tayong karapatan para tuligsain, magbigay ng opinyon at pananaw patungkol kay Sara Duterte kung hindi pala po pwede sa inyo na kapag dating kay Martin Romualdez ay dapat tahimik lang tayo. Parang may namimili lang tayo ng gusto natin pagka ganon. Sabi nga nila, double standard tayo kapag kaganon. Ay, hindi pwedeng ganon. Di ba mga kababayan? Medyo. Kaya, nagbibigay ako sa inyo ng mga napapansin ko sa mga bagay-bagay na nangyayari
unang-una sa social media. Mm. 'Di po ba? Dito lang sa social media, mga kababayan ko, dito natin makikita at mapapansin yung mga bagay din na maaaring tumugma sa ating mga nararamdaman, nakikitang mga pananaw na tutugma sa ating pananaw din. 'Di po ba? Dito ho yun. Oo, yan. Dito na. Ngayon eto binabanatan na ho ni Vico Soto etong mga diskaya, mga kababayan ko. Ang tanong, eto po bang mga sinasabi ni Vico Soto, abay napatunayan na? Babalik ko sa inyo. Kasi ang tanong ninyo, napatunayan na ba? Meron na bang tamang ebidensya? Etong banat kay Martin Romualdez. Mga kababayan ko, wala eh. Oo. Sabi ugali ni Vico. Magalong style, sabi ni Easy Loy. Yun na nga Easy Loy. Ako, matutuwa ako kung may mga manananggol ni Martin Romualdez na babatikusin si Vico Soto. Kapag may nangyaring ganon, di ba, na may bumabatikos sa isang Vico Soto na tumutuligsa sa isang nagngangalang Martin Romualdez, maaaring siguro'y maraming maliwanagan na baka nga hindi totoo yung mga inaakusa kay Martin Romualdez. Ang tanong ko nga, bakit walang bumabatikos? Ayan, mga kababayan ko, yan ang iiwan kong tanong para kay Martin Romualdez at sa mga manananggol niya at kay Vico Soto. Bakit walang bumabatikos kay Vico Soto at ipagtanggol nila si Martin Romualdez against kay Vico Soto? Wala. Tuloy. OP, Matlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old. Napansin niyo ba yon? Na lahat na lang ng kumpanya ni Diskaya, puro santo, St. Matthew, St. Gerald, St. Timothy. Grabe, no? Kulang na lang mga kababayan, mabuo na yung 13 apostolis ni Kristo. Oo. Matindi rin tong Diskaya, no? Oo. Matindi biruin ninyo mga kababayan ko. Kulang na lang ho mabuo ng Diskaya yung pong 13 apostolis niya. Sa dami ng santo na ginamit para ipangalan sa mga kumpanya ng siste, putik na yan, mangwawalang ya ng kaban ng bayan at ng mamamayang Pilipino. Tuloy. 2022 sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million nung 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Grabe, property bang usapan pa yan? Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyo. Oo. Hindi lang kayo nagnakaw, tinuruan nyo ng masama, pati yung mga anak nyo. Tapos sasabihin nyo, kawawa yung mga anak nyo. Pues, eto na, ang ganti sa inyo, mga kababayan. Biruin ninyo, mga kababayan ko, idinamay po yung mga pangalang santo para mangulimbat ng maraming kwarta sa kaban ng bayan at para dayain ang mga sambayanan. Ngayon, mga kababayan ko, tatanong ko sa inyo, para sa inyo lang, pananaw. Kasi tayo, syempre, tumitingin tayo sa mga taong politiko, sa mga napapanood natin sa social media. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan ko, ganire. Kung kayo ang, halimbawa lang paligsahan, at ang napili na pang-final
etong nagngangalang Vico Soto at Martin Romualdez. Ngayon, kung silang dalawa na lang ho ang natitira na pagpipilian, Martin Romualdez, Vico Soto, wag na si Saldico. Ano po, wag na yan. Wag na rin yung Garjola. Wag na ho yun. Ang tanong ko sa inyo, para sa inyo, pakiramdam, pananaw, opinyon, sino ho ang mas may kredibilidad? Ito po bang nagngangalang Martin Romualdez o etong Vico Soto? Sige nga ho, at pakipaliwanag ng kahit ilang letra lang. Ano? Kahit ilang letra lang, mga kababayan ko. Pwede ba yon? Sige mga kababayan, para sa inyo. Siyempre si Jojo Chavez oy, ano, namatay yung ilaw, hindi na ako nakita. Wait lang na, Dads, kasi pag Yan, nawala yung ilaw. Sino ho ang pipili? si Max Drive kay ano pa rin, Martin. Hindi nga namin kayo masisisi diyan. Di ba? Ngayon, ang tanong mga kababayan ko. Yan, kanino? At sino? Bakit? Yan bakit? Nandito na sinusundo na ako ng mga mga ano ko, mga shoutout daw. Shoutout. Shoutout daw dali. Ayun. Chikiting Patrol mga kababayan, ha? Vico, Martin, iiwan ko na ho sa inyo yan, mga kababayan ko, ha? Our beloved Boss Mike Cervera.